Parang rin tayong may COVID sa nangyari sa atin dahil nakakahawa rin talaga itong bulutong tubig. Kumbaga virus din siya na nakakahawa sa mga papalapit sa'yo pagka nahawakan yung sugat mo o yung tubig sa sugat mo, napisa, nahawakan mo yun at nahawakan mo doon sa tao o na-contact yung tao ng tubig mula doon sa bulutong mo, ay mahahawa sila. Yun din ang sabi nila, nakakahawa din ng bulutong tubig kung sa laway, no? Ang sabi nila, pagka nagsalita ka, tumansik yung laway mo kasi may virus ka, yung katawan mo, at nalanghap or na punta doon sa isang tao, posible na mahawa sila. Kaya talaga good day and good vibes mga ka-Onyx. So eto pa rin tayo, no? Parang isolated pa rin tayo mga ka-Onyx, at parang sinapak talaga tayo ni Manny Pacquiao sa pagmumukha natin na to. So kita nyo ba, no? Parang maluha-luha pa ako kasi mismo dito sa dulo ng aking mata no, binugbog tayo ng chicken pox. Talagang tumubo ang chicken pox sa atin. Talagang bugbog sarado tayo yung pagmumukha natin. Kita nyo ba yan, ano? Grabe, oh. Sobra mga ka-Onyx, ano? Oh, ang ulo natin, ano? Ang kintab pa naman ng ulo natin, oh. Nawala yung pagkakintab niya dahil dinungisan. Ayan, oh. Anyway, mga ka-Onyx, parang isolated tayo ngayon. Actually, nandito tayo sa office natin sa Calapan City, Oriental, Mindoro. At so far, okay lang naman dahil meron talaga tayo mga pinipirmahan pang mga papel at kailangan natin matapos pirmahan. Actually, halos wala pa akong kalahati sa napipirmahan natin, ano? Kaya pilit din natin siyang tinatapos para kung matapos man at medyo nakalabas na itong ating mga chicken pox, itong ating bulutong tubig, ay siguro alis na rin tayo, balik na tayo ng Quezon City, ano? Huwag na tayo muna bumalik sa ating mahal na reyna, delikado. Bawal pala ito sa mga buntis. Pagka nagkaroon ng bulutong tubig ang buntis, malaki ang epekto sa bata. Kaya balik na tayo ng Quezon City. So hintayin lang natin na medyo lumabas siya, and syempre ingat lang tayo dito, no, na hindi tayo magkalat ng virus dito sa opisina. Pero actually may kwarto naman ako dito. Doon lang ako nag-i-stay talaga sa kwarto ko. So lumabas lang tayo dito, nagpahangin para at least mahanginan ng konti. Pero balik na tayo doon sa kwarto para magpirma ng ibang pipirmahin and mag-rest ulit kasi meron pa rin tayong lagnat at hindi pa rin nawawala yung lagnat natin mga ka-Onyx. Ito yung kwarto ng mga staff. Yan. Then sa kabila may kwarto pa rin yung mga staff dyan sa kabila. Ito yung kwarto ko mga ka-Onyx, no. Yan, dito tayo. So sobrang gulo na nito mga ka-Onyx. So kung nakikita nyo, nandito kami kumakain ng mahal na reyna tuwing lunch time, ano, pag nandito ako. Organized to, pero ngayon nandito mga gamit ko. Ang gulo, sorry mga pagkain, andyan, ang gulo, no. Tapos ito yung mga pipirmahan natin, ano, habang nandito tayo nagpapalabas ng chicken pox natin, ay magpirma tayo. Pero ingat lang tayo syempre na hindi malagyan ng kung ano-anong mga virus kung pinipirmahan natin para hindi naman mahawa yung kakapit dito, no. Okay mga ka-Onyx, umpisa ulit ako magpirma ng aking mga pipirmahan para unti-unti ko siya matapos. Siguro within the whole day matapos ko to hanggang mamayang gabi, ano. Hindi ko siya madiretso ng tuloy-tuloy, ano, kasi sumasakit ang ulo ko dahil meron pa tayong trangkaso, may lagnat pa tayo. Okay? See you later mga ka-Onyx. Yung ating pagkain dito ay dadalhin ng ating mahal na reyna. Pero hindi siya papasok syempre dito. Hatid lang nila ng kasama namin sa bahay. Siguro ibababa lang doon sa gate, sa first floor. Tapos kukunin ka na lang doon. So ganyan tayo kamahal ang ating mahal na reyna, no? Okay mga ka-Onyx, pirma lang tayo ng aking mga dapat pirmahan. Ayan mga ka-Onyx, narito tayo ngayon sa 4th floor ng ating opisina dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro. So
So kasalukuyan pa rin tayo nagpapagaling sa ating chicken pox, no? Kaya tignan nyo aking mukha, oh. Ganun pa rin, ano. Walang pagbabago. Actually mga ka-Onyx, hindi pa rin siya talaga lumalabas lahat, ano. At hindi pa rin pumuputok yung mga bulutong tubig sa katawan ko. Kaya siguro hindi ko alam kung ilang araw pa bago ito gumaling talaga. Kasi yung iba halos ngayon pa lang rin lumalabas eh. Eto, tignan nyo yan. Grabe, no? Sa mukha ko halos hindi pa nga pumuputok. Ayan, no? Grabe. Ang kati niya na masakit, na nakakairita. Ayan, oh, ang dami niya talaga rito. So magpapantal ito, ayan, kagaya nito mga ka-Onyx, oh. Meron siyang ano na, no, nagpapantal na siya at peklat. Ibig ko sabihin peklat. Magpepeklat na siya. Kaya medyo mahirap. Medyo mahirap, ano. Ito yung sa palibot natin, nagpapahangin tayo ngayon dito. Hindi pa rin tayo tapos pirma ng ating mga pirma. Hindi natin siya mapirmahan ng dire-diretso, ano. Papahangin. So baka by next week baka magsisick leave na lang tayo, ano. Kasi talagang hindi naman na tayo makakapagtrabaho kasi nga sa lagay natin na to. At baka pag lumabas pa tayo, makahawa pa tayo ng ibang mga tao sa lagay natin na ganito, na meron tayong sakit na chicken pox o bulutong tubig sa Tagalog. Okay? Pahangin lang muna tayo sandali rito mga ka-Onyx. So nasa 4th floor pa rin tayo, pero hindi ng ating kaharian. Nasa 4th floor tayo dito sa ating opisina sa Camille Mill, no? Calapan City, Oriental, Mindoro. Ito yung 4th floor namin dito mga ka-Onyx, no? Andyan lang yung 3rd floor namin, ano. Kita rin, ano. Yan. So ito yung makikita rito sa 4th floor ng aming opisina. Yan. Actually nagre-rent lang kami rito. Masyadong mahal din ang rent namin dito. Halos sa 100,000 din, ano. Ang ganda nung sunset kanina kung nakita nyo. Pero halos palubog na rin. Ayan mga ka-Onyx. Okay. Relax lang tayo sandali. Pahangin. Ayan mga ka-Onyx, good day and good vibes muli sa inyo, ano. Narito pa rin tayo sa aming opisina sa 3rd floor sa Calapan City, Oriental, Mindoro. So nakikita nyo ba mga ka-Onyx? So yung mukha ko, diba sabi ko kagabi, ano, paulit-ulit kong sinasabi, para akong sinapak ni Manny Pacquiao. So kagabi lang actually ako halos nakita yung aking pagmumuka. Actually hindi pa nga sa salamin kasi halos wala namang salamin dito. Nakita ko doon sa cellphone through messenger video call sa aking mahal na Reyna. Grabe, yung mukha ko talagang iba pala, no. Tignan nyo mga ka-Onyx, nakita nyo ba? Yan. Ibang iba, tignan nyo aking katawan. Grabe, oh. And halos nahihinog na. Halos nahihinog na yung mga bulutong tubig. Halos nahihinog na. Hindi naman siya pumuputok talaga, no? Hindi naman siya pumuputok, pero nahihinog lang siya ng kusa. Ayan, no? Yan mga ka-Onyx, ano? Nakita ako kagabi, no? Doon sa itsura ko sa video call. Talaga parang sinampak ni Manny Pacquiao. Namamaga yung mga mata ko, yung dulo ng mata ko, kasi nga tinubuan din siya ng bulutong tubig. Grabe, kaya parang hindi ako makamulat ng maayos. Yung alam nyo ba yung mga naka-experience ng parang masapak talaga, no? Nabugbog talaga. So kasi ako hindi ko pa na-experience yun mga ka-Onyx, ano? Hindi ko pa na-experience na masapak talaga. Hindi ko lang alam, ano? Kasi hindi pa naman ako nakipagbugbugan, maliban na lang na siguro pag inaaway ako noon. Hindi naman ako nabugbog, no? Pero yun nga, no? Parang feeling mo na hindi mo maimulat yung mata mo. Kasi nga
tinadtad rin ng binugbog din ng chicken pox yung aking ilalim ng mata ko, yung kilay, kaya parang hirap niyang imulat. Grabe, ganun pala yun. Tapos parang hirap na hirap kang igalaw yung mukha mo kasi masakit siya. Grabe, ganun pala talaga yung experience ng bulutong tubig tsaka chicken pox. Sabi nga ng mahal na Reyna, narito ka nga sa Calapan City, instead na magkasama tayo, hindi naman tayo magkasama. So halos bihira lang rin kasi tayo makapunta ng Calapan City. Hindi naman bihira mga ka-Onyx, no? Pero ibig sabihin hindi talaga ako nag-i-stay sa Quezon, sa Calapan City. So ngayon nasa Calapan City ako, hindi naman kami pwede magsama kasi nga bawal na mahawa siya sa sakit ko. So kaya medyo nalulungkot siya at ako din naman medyo nalulungkot. Ayun mga ka-Onyx, ngayon ay araw ng Linggo. Andito pa rin tayo sa ating opisina at hoping na malampasan natin ulit ang buong araw na to habang nandito tayo sa ating opisina at nililibang ang ating sarili. Siya nga pala yung ating mga pirmahin mga ka-Onyx, ano? konti na lang matatapos na natin. Siguro within the day tapos na natin yung ating pirmahin. So ngayon ay hindi nagpadala ng pagkain yung ating mahal na Reyna. Sabi ko mamayang hapon na lang kasi marami pang tirang pagkain. Ayoko nang masasayang, masisira yung mga pagkain, ano. Kaya sabi ko wag na muna siya magpadala ngayong tanghal. Mamayang gabi na lang, ano, para pang ulam siguro bukas ng umaga. So yung ulam natin yan, longganisa, tsaka yung tirang isda pa kagabi, kahapon, and yan, meron lang tayong konting panghimagas. So yung ating mga pirmahin, yan mga ka-Onyx, konting-konti na lang. So matatapos na tayo. Pero tomorrow ay magka-file na lang tayo ng sick leave tomorrow. So ayan mga ka-Onyx, no, natapos ko na tong yan, tapos ng pirmahan lahat yan. So eto na lang ang pipirmahan natin mga ka-Onyx. Eto na lang yan. Pag napirmahan natin yan, okay na tayo. We are done with all the documents na kailangan mapirmahan. Ayan, good morning and good vibes mga ka-Onyx. Nakita nyo ba yung aking mukha ngayon? Kagagaling ko lang sa chicken pox, bulutong tubig. Kung maalala ninyo, no, huling video natin, talagang parang gumburumbo, no? Puro bukol-bukol yung mukha natin. Pero ngayon, after 10 days, ito na yung itsura natin. Medyo magaling na tayo, mga ka-Onyx. At medyo nakakalabas na rin tayo. Wala na yung ating sakit. Pagaling na yung ating bulutong tubig sa mukha natin, ano? Actually, hindi lang naman sa mukha, pati sa katawan natin, meron din bulutong tubig. Ayan, no? Kita nyo ba yan? Diba? Pagaling na siya, pero may mga peklat siya. Medyo maitim lang siya masyado, yung mga peklat. Kaya dito sa kabilang kamay natin, ano? Ayan, no? Pero so far ay pagaling na tayo, pero hindi pa rin tayo pwedeng lumabas-labas dahil sabi nga nila, pag pagaling ng bulutong tubig, mas nakakahawa siya, no? Kaya andito pa rin tayo ngayon sa ating opisina sa Calapan City, Oriental Mindoro. At para tayong naka-quarantine din mga ka-Onyx, ano? Para rin tayo may COVID sa nangyari sa atin dahil nakakahawa rin talaga itong bulutong tubig. Kumbaga virus din siya na nakakahawa sa mga mapapalapit sa'yo pagka nahawakan yung sugat mo o yung tubig sa sugat mo napisa, nahawakan mo yun at nahawakan mo doon sa tao o na-contact yung tao ng tubig mula doon sa bulutong mo, ay mahahawa sila. Yun din ang sabi nila, nakakahawa din ng bulutong tubig kung sa laway, no? Ang sabi nila, pagka nagsalita ka, tumalsik yung laway mo kasi may virus ka, yung katawan mo, at nalanghap or na punta doon sa isang tao, posible na mahawa sila. Kaya talagang
contagious o nakakahawa yung sakit natin ng bulutong tubig. Anyway, halos lahat naman ay nagkakabulutong tubig mga ka-Onyx, ano. At ang sabi nga nila, hindi ka lang isang beses pwede magkaroon ng bulutong tubig, no? Gaya ng inisip ng iba, pagka nagkabulutong tubig ka ay hindi ka na magkakabulutong tubig. Possible pa rin po, ano, hanggang 3 beses pwede magkaroon ng bulutong tubig ang isang tao. Pero bihira na yung 3 beses. Kalimitan lang, 1, 2 beses, no? Pag naka 3 beses ka, bibihira na yung mga ganun mga ka-Onyx. So, information lang about the bulutong tubig or chickenpox na na-experience natin ngayon. So, dito tayo ngayon sa 4th floor ng ating opisina. Ngayon ay araw ng linggo. At mag-isa lang tayo rito ngayon mga ka-Onyx. So pakita ko sa inyo, no, kung saan ako naka-quarantine at para hindi mahawa yung ating mga office mate. Ayan mga ka-Onyx, nasa 3rd floor na tayo ngayon at ito yung room kung saan ako na-quarantine. Actually, ito yung room natin dito sa opisina, no? Ito yung office room natin dito sa opisina. Nakikita nyo na yun sa mga previous vlogs ko, no? Kasama ang Mahal na Reyna pagka kumakain kami ng lunch. So dito ako inabutan ng quarantine dahil Friday that time kailangan kong pumasok dahil marami akong pipirmahan. Dito sa office, lahat ng mga pipirmahan, pinirmahan ko siya mga ka-Onyx. Pero Friday, hindi ko siya kayang tapusin kasi medyo nilalagnat pa ako no? Kaya hindi magandang pakiramdam ko. Bukod doon, napakarami nung pipirmahan natin talaga mga ka-Onyx. Kaya natapos ko yung pipirmahan natin, nagdesisyon ako na mag-stay kasi kailangan ko matapos yung ating pipirmahan. Pero plan ko talaga that time, kung matapos ko nung Friday yung aking mga pipirmahan, balik na tayo ng Quezon City. Pero hindi natin natapos, kailangan natin siyang matapos. At the same time, naisip ko rin na baka makahawa tayo. Kaya nagdesisyon tayo, no, sa yun din ang payo ng ating Mahal na Reyna at ng iba nating mga office mate na narito, na magstay na lang. So at the same time, nagtrabaho tayo ng Sabado, Linggo. Natapos natin yung pirmahin natin ng Linggo na ng mga 2:00, no? Linggo na ng 2:00 natin natapos yung pirmahin natin. So nagstay tayo rito, nag-quarantine tayo ng Sabado, ng Lunes, Tuesday, and Wednesday. Naka-sick leave tayo. Then nung Wednesday night, lumipat naman tayo, no? Kasi medyo malapit yan sa kabilang kwarto ng mga office mate natin. So halos puro office na yan. So lumipat tayo ngayon mga ka-Onyx. Dito naman sa isang room. Yan. Dito lang siya. Etong room naman na ito, yung nilipatan natin. Actually, yung isang room doon, nakita nyo na yon. Ngayon, dito naman tayo lumipat sa room na to. Dito sa room na to mga ka-Onyx ay mas komportable ang ating posisyon, ang room natin dito. Dahil may CR tayo dyan. Medyo maliit lang siya, pero may sariling CR. Doon kasi sa kabila, doon ay walang CR. Kaya kailangan natin lumabas pagka nawiwiwi o pupupo. Kaya possible yung contact o yung paglapit natin sa mga nasa labas din ng mga office mate natin. Kaya dito, hindi na natin kailangan lumabas. Kaya less ang contact at less din yung pagkakahawa o pag-spread out natin ng ating sakit ng ating bulutong tubig. Kaya dito tayo ngayon, nag-i-stay. Siguro hanggang hindi pa magaling yung ating sakit ay dito muna tayo. Pero magaling naman na siya, mga ilang araw na lang pwede na tayo lumabas, no? So ito yung ating quarantine at the same time, parang pinaka-office natin. Yan, ito lang siya mga ka-Onyx, ganito lang kaliit yung ating quarantine room, at the same time office. Actually office to ng ating regional technical director, pero doon sila nag-office sa baba. Parang kung kailangan niya lang ito sa kasal ginagamit, kaya pinagamit muna sa atin. Then meron tayong CR dito kahit paano. Yan, komportable naman, kaya malinis naman siya, kaya komportable tayo rito sa ating quarantine room. At the same time, office na rin. Okay? Yun lang yung updates natin mga ka-Onyx. Medyo mahirap ang sitwasyon. Para rin akong sa pandemic time, during COVID-19 pandemic. Dahil ako lang mag-isa talaga rito,
walang ibang tao. At the same time, hindi ako makalabas kasi nga baka mahawa yung ibang mga tao sa sakit natin. Kaya ingat lang tayo. At the same time ay syempre, kailangan magpagaling talaga tayo. Okay? Ayan mga ka-Onyx, bago tayo magtapos, gusto nating mag-shout out sa ating mahal na Reyna. Of course, mula nung nagkasakit tayo dito, no, siya yung madalas na nagdadala ng pagkain natin, nag-aasikaso tayo sa pagkain, lahat ng bagay na kailangan natin. So inasikaso tayo ng maayos ng mahal na Reyna. Shoutout sa iyo, mahal na Reyna. Maraming salamat and syempre I love you. And of course, gusto rin natin magpasalamat kay Ate Marlene, no? Dito siya naka-office sa 3rd floor natin, no? Nagpapadala yan sa akin ng food rin, no? Nagugulat nga ako kanino galing yung food, sa kanya pala. So, Ma'am Marlene, maraming salamat sa iyo. Technical staff siya, admin staff siya dito ng ating director, ano? At dito siya nag-office sa 3rd floor. Shoutout sa iyo, Ma'am Marlene, maraming salamat. And of course kay Ate Dina, no? Kay Ma'am Dina Piñafiel, no, dahil siya yung nag-asikaso ng mga rooms natin. So in-accommodate niya tayo rito. So inallow niya tayo na mag-stay rito kasi naintindihan naman talaga nila. At maraming salamat sa pag-aasikaso ng rooms and anything. Thank you so much. Nagpapadala rin niya ng pagkain sa atin. Ma'am Dina Piñafiel, maraming salamat sa iyo. Okay? So mga ka-Onyx, iyon lang at maraming salamat. Napakagandang experience, no, ng COVID. I'm sorry. Bulutong tubig or chicken pox na nangyari sa atin from San Jose Occidental Mindoro hanggang dito sa Calapan Oriental Mindoro. Yan yung ating kabuuang experience. Sabi ko nga mga ka-Onyx, diba, para akong may COVID-19 din dito. Kaya yung mga pagkain ko, yung mga food ko na hinahatid sa akin, inilalagay lang dito sa upuan. Gaya nito, ganyan. May upuan dito, tapos ilalagay lang nila yung food ko rito, tapos bubuksan ko na to, magte-text lang sa akin, andyan yung pagkain mo, sabi ng mga kasama ko, at bubuksan ko na siya, kukunin ko na yung food ko. So para talaga akong may COVID-19, ano. So ganun yung situation natin dito. Yung mga pagkain natin hinahatid dito, may upuan lang. And then yung mahal na Reyna naman, nung nandito ako naka-quarantine, dito lang yung sisilip yung mahal na Reyna, no. Ito, kakatok lang yun dito. Kakatok lang yun dito, ganyan. So ibig sabihin, nandito na siya sa labas. So gagawin ko, bubuksan ko na yung kurtina. And then mag-uusap na kami through phone. Minsan senyasan pag nakalimutan niya yung kanyang cellphone. Doon sa baba, sa 2nd floor lang kasi nag-uopisina yung ating mahal na Reyna. Tapos tayo nandito sa 3rd floor. So yun yung situation namin dito. Kakatok lang. Mag-uusap. So ito naman ay salamin naman, ano, kaya safe naman siya. So wala namang contamination na mangyayari. So nasa loob lang yung virus kumakalat. So yun yung aming situation dito. Nung lumipat naman ako dito mga ka-Onyx, no? Nung lumipat ako dito naman siya sa likod pumupunta. Yan, ayan, ano. Tapos dito siya iikot. Yan. Pag ikot dito, eto lang yung salamin ko. Yan. Kita nyo ba? Ito lang. Kakatok lang rin siya dito. Minsan magte-text. Para malaman ko kung nandito siya, kakatok lang siya kasi nakahiga lang ako. Minsan nakaupo. Pagkatok niya, bubuksan ko lang yung kortina and then mag-uusap na rin kami. So yung situation namin dito. Kaya lang dito sa part na to mga ka-Onyx ay medyo mainit, no? Paghapon, mga alas 5 bago siya umuwi. Bago siya umuwi siya kasi kumakatok eh. Yung pagkain ko kasi pinabibili niya lang, tapos yung staff, sila yung kumukuha ng pagkain sa kanya, tapos sila yung naglalagay sa upuan. Tapos siya paghapon bago umuwi, dadalaw yun dito. Para talaga akong may COVID. Para akong preso talaga. May COVID na nakakahawang sakit. Kakatok, knock, tapos mag-uusap kami. Bubuksan yung kortina, usap, tawag sa telepono, usap, gano'n. So yun lang yung situation. Sabi niya nga, no, para daw akong long distance, no? Parang long distance relationship din kami. Kasi nga naman, ay nandito ako sa Calapan, andito siya sa Calapan, pero hindi kami magkasama. Through phone lang, nag-uusap kami dalawa. Tapos, yun lang, video call. Dito, pupunta siya. So, talagang hindi pa rin kami nagkakasama. Siyempre, gusto niya rin ako makasama ng personal.
Kaya lang talagang ganon, sabi ko, sige, mga 1 month pa mga ka-Onyx, no? Kasi gusto natin talagang gumaling siya ng gusto bago tayo makabalik o magstay ulit doon sa ating bahay sa Kanubing at makapiling ang mahal na Reyna. Yan. Ayan mga ka-Onyx, kung napapansin ninyo, no? Ang haba na ng aking mga buhok. Hindi naman mahaba, actually wala pa nga akong buhok, ano? Pero ibig sabihin, hindi na tayo nakakapag-razor, hindi na tayo nakakapag-ahit ng ating buhok, ano? At medyo masakit siya kasi mga ka-Onyx, so may mga bukol-bukol pa siya. Then yung ating balbas, kita nyo, no? Medyo malago-lago pa rin yan. At saka dito, sinubukan ko kasing mag-shave lagi, ano? Nag-shave din ako thrice, 3 beses sa isang linggo. At masakit siya mga ka-Onyx, no? Pag sumabit yung mga bulutong tubig, kahit magaling na siya, masakit siya pag tinamaan. And inisip ko baka magsugat, kaya hindi ko siya sinasagad. Kaya medyo malago pa siya kahit dito. Hindi ko siya masagad. Pag sinagad ko, sumasabit yung bulutong tubig, masakit, baka lalong lumala. Kaya hindi ko masyadong sinasagad. Pati dito mga ka-Onyx, masakit. Marami kasi siya rito eh. Dito ito, yung mga, ayan oh, sumasabit yung shave, yung razor, yung blade, masakit pag sumabit. Kaya hindi ko talaga siya masagad. Kaya kita nyo, medyo makapal talaga yung bigote natin, yung balbas natin. At ganoon din yung buhok natin. Kasi pag ni-razor natin siya, sasabit yung mga bukol-bukol, yung mga pagaling pa lang, masakit siya mga ka-Onyx. Saka baka lalong magsugat ulit. Kaya hinahayaan ko muna siya. Kaya tingnan nyo, medyo malago na talaga yung buhok natin. Pero so far, okay pa rin naman. Good day and good vibes mga ka-Onyx. So gusto ko lang ipakita sa inyo, no, yung itsura natin ngayong ika-14th day, no? 14th day na mula na magkaroon tayo ng chicken pox, at ngayon lang first time nating lalabas ngayong araw. Kaya syempre kailangan natin maglinis ng ating katawan, ano, tsaka syempre ng ating ulo, kasi halos 3 weeks, no, or 2 weeks na tayong hindi nakakapag-shave ng ating buhok. Ayan, no, tignan ninyo mga ka-Onyx, di ba? Yan, halos hindi tayo nakapag-shave ng ating buhok. Pero dito wala naman talagang tumutubong buhok sa bumbunan natin, ano. Kaya bago tayo umalis ngayong araw, ano, tayo ay merong official travel din. So actually, tignan niyo yung aking balbas, no. Ito mga 2 weeks yung ating bigote at balbas na hindi natin na shave din dahil nga masakit tumama doon sa mga bulutong tubig niya. Kaya ngayong araw lilinisin na natin lahat yan. So para makita lang natin, ano, yung itsura natin ngayon. Kaya mamaya makikita natin iba na ang itsura natin kasi maglilinis na tayo, mag-shave, mag-razor, at bagong mukha na naman tayo. Ayan mga ka-Onyx, ano, malinis na ang ating mukha dahil nakapag-shave na tayo at nakapag-razor na tayo ng ating mukha, ano. So tignan nyo nga naman yan, ano, ibang-iba kanina nakita nyo, no? Grabe, para akong ermitanyo na, no? At parang ang dumi-dumi. Pero ngayon tignan nyo, nakapaglinis na ako. Ayan, no? Okay na. So 14 days na ang aking mula nung nagkaroon tayo ng bulutong tubig, kaya okay na tayo ngayon. Kaya lang, nakita ninyo, marumi pa rin ang aking muka, no? Kasi marami pa rin poklat. Ayan, oh. Maitim-itim pa rin yung marami pa rin poklat. Saka yung iba meron pang scab kagaya nito, hindi pa siya naalis. Saka yung isa, ito. Yan. So hindi pa rin siya naalis, pero mga ilang araw na lang matatanggal na rin yan. Kaya fully recovered na tayo, pwede na tayong lumabas at hindi na tayo makakahawa mga ka-Onyx. So andito pa rin tayo sa Calapan City, sa ating opisina at Oriental Mindoro, no? At bukas, no, pagbalik natin galing biyahe, ngayon ay aalis tayo kasi meron tayong official travel. At tomorrow pagbalik natin dito, hanggang bukas yun, ano, pero
sa hapon o gabi darating tayo rito sa Calapan City, mag-iimpake na tayo at babalik na tayo ng Quezon City. Ayan mga ka-Onyx, no, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa journey, sa suffering, sa quarantine dahil sa ating chicken pox, dahil sa ating bulutong tubig. Okay, so sobrang hirap. Nakakulong tayo halos 2 linggo at para rin tayong nakapreso. Pero so far hindi naman talaga ganon. Pero hindi tayo makalapit sa mga tao, hindi tayo makalabas dito sa ating area. So ayan, maraming salamat sa inyo. At bago tayo magtapos mga ka-Onyx, no, so mga nakalipas na 2 linggo na ating pagdo-document ng ating bulutong tubig chicken pox experience, paano tayo nagstay dito sa Calapan, dito sa opisina lang mismo. At pero mula Monday tsaka Wednesday naman nagtatrabaho tayo. Magaling naman na tayo pero hindi pa rin tayo lumalabas. Pero lahat ng transactions ay ginagawa pa rin natin sa ating opisina. At ngayong araw ay paalis tayo, papunta tayo ng Victoria, tomorrow Bulalakaw. Okay, bago tayo magtapos mga ka-Onyx, ano, gusto nating i-shout out si Ma'am Jean Nelo from Cologne, Germany. Ayan, Ma'am Jean, shout out po sa inyo. At maraming salamat sa inyong panunood at pagsusubaybay, no, sa ating mga vlogs. Actually si Ma'am Jean Nelo po ay subscriber ni Kainag. So na-promote kasi ni Kainag yung aking page sa kanyang vlogs, kaya nakilala ako ni Ma'am Jean Nelo at pinapanood niya na rin at nagustuhan niya naman yung ating page, ano. So Ma'am Jean Nelo, sana hindi kayo magsawa at God bless sa inyo. Ingat kayo dyan palagi sa Cologne, Germany. Yan, shout out sa inyo at lahat ng ating mga subscribers and silent viewers, no. Magandang umaga, magandang araw sa inyo at maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli mga ka-Onyx. Thank you so much